Umaaray ang ilang OFW sa 700 pesos umanong sinisingil para sa IDOLE o OFW ID na ipinangako noong libre ng Labor Department. Paglilinaw naman ng DOLE, mga recruitment agency ang siyang sasagot sa gastusin para sa ID. Nagbabalik si JP Soriano. Kung saan na-address niya, kung saan siya naroon, doon siya papadala. Napapalakpak ang marami sa naunang anunsyong libre ang IDOLE, ang ID-ng pamalit sa Overseas Employment Certificate na may 100 piso hanggang halos 5,000 pisong bayan. Pero laking gulat ng mga OFW kabilang ang ilang nasa Hong Kong sa nakita sa webpage ng Department of Labor and Employment dahil sinisingil sila. Ito daw yung babayaran, kaya nag-react talaga kami kagad. Bakit ganon? Sa screenshot sa idole.ph na ibinigay ng isang OFW sa grupong migrante, makikitang sinisingil sila ng 501 pesos para sa OFW card at 200 pesos para naman sa delivery. Kumalat din ang mga reaksyon mula sa ilang OFW social media pages. Malinaw po yun na hindi free at ang aming pangamba po talaga talagang yung OFW ang magbabayad nito. Sagot dito ng Labor Department. Huwag po kayo maniniwala doon sa nagsasabi na meron na sila, naka-avail, pumasok na sila sa aming website at meron silang binabayaran o may babayaran na 500 and delivery cost of 200, so a total of 700. Kuwan yun. Palpak yun. Pero inamin namang may 700 pesos ng bayarin na iba raw ang sasalo. Mga recruitment agencies. Nagulat tuloy ang Coalition for Licensed Recruitment Agencies for Domestic and Service Workers. Kami po yung naituturo na magbabayad. Baka hindi raw kayanin ng ilang ahensya ang gastos. Hindi pa naman tapos because we are coming up with an implementing guideline which will require or which will be done only after consulting them. Sa isang linggo pa raw ilalabas ang implementing rules and guidelines kaugnay niyan. At ang webpage ng idole.ph saka pa lang daw isa sa pinal. JP Soriano, GMA News.